may ganito lang, kaklaruhin ko, ano? Sige. Magkakaroon tayo ng tamang proseso rito. Ayun, tamang proseso ha. Tamang proseso ha. Kasi sa tingin ko lang, hindi tayo nagkaroon ng tamang proseso nung inimbestigahan nyo si DG Bantag. Hindi tayo nagkaroon ng tamang proseso nung inimbestigahan nyo si Kong Tebes. Hindi tayo nagkaroon ng tamang proseso nung iniimbestigahan nyo si Pastor Kibuloy. And here you are telling us, magkakaroon tayo yung tamang proseso? Sana all. Sana all. Ito, pag-usapan natin to si Abalos ha. Ayun po ay nagiging viral po ito. Gusto lang ho namin gumawa ng statement, ako mismo at of course si General Marbil, mamaya magsasalita tayo. Pero saglit, Abalos. Saglit lang. Abalos. Secretary Abalos. Ay, doon sa mga hindi nakasubscribe, ulit, paalala, mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo kay Coach Oli. Secretary Abalos, parang umunguwi ka. Observe nyo lang si Secretary Abalos parang naangiwi eh. Tingnan nyo lang. Sige, diretso. Kayo na magsabi kung naangiwi ba si Secretary Abalos. Sa aming dalawa, sa pagtingin namin sa video, hindi ho ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Nako, yun ang sinasabi ko, Secretary Abalos. Si Secretary Abalos hindi naniniwala sa video. Nabudol ka rin. Nabudol din to si Secretary Abalos, ha? Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit, no? Pero pansinin nyo, ikaw ay tila ngiwi ng ngiwi. Hindi mapakali ang labi mo, Secretary Abalos, no? Hindi ko po sinasabing addict ka. Hindi ko sinasabing nagpupulburong ka. Kasi sa katunayan, ganyan din ako. Oo, pag minsan nangiwi ako, pag nasobrahan sa kape. Oo, medyo nangangatal. Okay? Teka muna ha, doon sa pagbibintangan ako. Ay, baka Coach Oli, gumagawa ka lang ng excuse. Baka ngiwi ka rin kasi addictus ka rin. Hindi po. Ibintang nyo na lahat ng kasalanan kay Coach Oli. But I'm very, very proud to say, not even once, nagdroga ako. Not even once. Kaya kung merong opisyal maghahamon sa aking presidente ka pa man ng bansang Pilipinas, lalabanan kita kahit sa ang drug test. Basta televised. So, hindi po ako gumagawa ng excuse na sinasabi ko. Pero ganyan po ako. Minsan nangiwi ako. Sa katunayan, nung huling live namin nila Boss Dada, nilalamig ako dahil nasobrahan ako ng kape. Sabi ni Boss Dada nga sa akin, Coach Oli, magpa-check up ka, baka high blood ka na. Dahan-dahan kasi sa kape. Pinaramdam ko, nangangatal ako tapos yung malamig kamay ko. But one thing for sure, never been touched. Virgin po tayo sa droga. Okay? Ngayon, Abalos, ikaw tanong ko, nasobrahan ka ba sa kape? Baka ninenervyos to eh. Baka ninenervyos kasi pagtatanggol niya si Marcos, labas na yung video. Napanood ko na yung video. Gusto niyo mapanood? Napanood ko na eh. Hindi, wag. Baka makasuhan. Hayaan na natin maglabas yung nasa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, matapang sila dahil wala silang kaso. Walang gerger doon. Ay, hindi, gurgur. Pambira. Anong gerger? May gerger doon. Walang gurgur. Dito, may gerger na may gurgur pa. Ayan, Ay, sabi dito, Abalos, magpa-drug test ka na rin. Pwede. Gusto mo, 3 tayo nila bongit. Hindi. Baka naman nasobrahan sa kape. Ganyan kasi ako pag naiinip eh. Baka ganyan, naiinip. Ay, grabe, labas na yung video. Paano ba gagawin natin kape? Kape. Pero, eto raw, hindi raw naniniwala si Abalos na si Marcos yung nasa video. Wow, Abalos. Sigurado ka dyan? Hindi. Sigurado ka. Ito lang po kasi yan. Ito po ang naging problema noong masyado nating brinodcast yung video. Naka-ready po sila. Bagamat yung kanilang paghahanda ay palpak. Pero pansin nyo, sumagot agad. Bakit? Naka-ready sila eh. In-announce natin ng masyadong maaga. Kung yan, binulaga natin,
nilabas agad yung video, pang. Or hindi natin sinabi, bigla na lang nilabas. Hindi sila ready. Eto, kita nyo, ready sila. Paglabas ng video, ayan, oh, may sagot agad. Palpak pa rin. Abalos, palpak yung sagot mo rito, promise. Palpak, pambira, oh. You can do better than that, Abalos. Ipagtatanggol mo ang isang presidente, sa ganyan, ay, nako, sabit ka dyan, Abalos. Oo. Tapos, pinagtatanggol mo ang isang presidente patungkol sa droga, tapos ngingiwi-ngiwi ka. Ulitin ko, hindi ko sinasabing addictos to. Ulitin ko pati ako pag nasobrahan sa kape. Pero sana, kung magpapabidyo ka ng ganito at ikaw ay hindi addictus, hindi ka muna sana nagkape. Kasi gaganon-ganon yung ano mo eh. Ngiwi-ngiwi ka eh. Hindi tuloy nagiging makatarungan. Hindi siguro nagiging makatotohanan. Bagamat alam ko, ako'y naniniwala, hindi ka rin addictus. Pero minsan, hirap paniwalaan. Can we blame the people? Hindi totoo yung video. Kaganong-ganong ka. Hindi mapakali yung labi mo. Para, huwag kang magbababulgam. Tanong ko, sa sobrang ka sa kape o nagbababulgam ka? Diba? Ang gulo-gulo nito si Abalos eh. Ganda pa man din ng barong mo. Nagtingin ako, bibili sana ako ng barong kasi sabi ng SMNI, sa Lunes nakabarong kayo ha. Nagpaalam na ako, Jay Guevara. Hindi ako a-attend bukas. Ikaw na umattend. Kasi wala akong barong. Nagtingin ako ng barong, ang mahal. Okay lang bumili ng mahal. Halimbawa, Americana. Lagi ko magagamit. Diba? Eh kung barong, di ko naman magagamit. Buti naghalungkat ako kanina. Kaya, medyo sisipulin ako. Bakit? Maalikabok. Nahalungkat ko to sa baul. Walang niya, amoy lolo ko ngayon. Oo. Pero okay lang. Maganda yung barong mo. Ngingiwi ka naman. Yung sa akin, kahit amoy baul ako ngayon, hindi naman ako nangiwi. Ha? O, sige, diretso tayo sa ngiwi. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Sa tagal niyang kakilala yung Pangulo, yung mga features na yun, hindi. O, anong features yun? Tenga? Tingnan po natin ang larawan. O yan, no? Kita nyo, oh. Wag kang magkakape masyado, Abalos. Pero ganyan din ako minsan eh. Kung kailan mag-SMNI, kape ako ng kape. Naka-live nga ako, nagkakape ako. Kaya minsan, ngingiwi ako eh. Sige. Tingnan daw natin yung larawan. Can we show it in the screen, please? Okay. Ayan o, ang dami. Baka nagbababulgam ito. Sa gitna po ang larawan ng ating Pangulo. Yung pong nasa baba ay ang larawan ng allegedly ang ating Pangulo raw. Ayan. Tignan nyo ang tenga. Tignan yung Ayan. Tingnan nyo yung tenga. Pambira to si Abalos. Diyan tayo nagkatalo-talo. Tingnan. Una, sasagutin kita. Eto, hindi ko sinasabing totoo yung video ha. Kasi baka makatanggap na naman tayo ng libel eh. Kasi nakatanggap na ng libel si Jay tsaka si Banat Bay eh. Hindi ko sinasabing totoo yung video. Pero kung sasabihin mo hindi ito totoo dahil sa tenga, mali yun. Bakit? Siyempre malabo yan eh. Matagal na po yan. Pansinin nyo, bata pa siya. Diba? Malabo lang yung video. Pero kung sasabihin mong hindi totoo yung video dahil sa tenga, iba po kasi ang camera ngayon. Malinaw ang camera, detalyado. Tapos,
Dati, hindi pa detalyado ang camera. Yung po ang difference. Tingnan mo, parehas nga may luga. Oh. Di ba? Nakikita nyo ba may luga? Oh. Hindi, joke. Di ba? I mean, masyadong mababaw para hindi mo paniwalaan yung video dahil sa tenga. May mga kaibigan nga ako Hindi ko na makilala ngayon. Oo. Lalo na yung mga kaibigan kong sumikat. Oh. Mga kaibigan kong sa industriya. Yung mga kaibigan kong yumaman, hindi mo na makikilala. May nagpadala sa akin ng picture. Oy, sino yan? Sino ba yan? Pambira naman, Abalos, 2024 na. Ang dali mag-ayos. Yung mukha nga naaayos, tenga pa. Di ba? Masyadong mababaw. Hindi ko po sinasabi na pinaayos ni Marcos yung tenga, pero hindi yan sapat para paniwalaan ng taong bayan. Kasi po, tatandaan natin yung video masyadong mabigat. So dapat, yung excuse or yung rason para hindi paniwalaan ng tao, mabigat din. Hindi lang basta tenga. Ay, nako, sabi ko. Hindi ko na lang mabanggit. Kasi marami po akong nahawakang artist. Sa akin nagsimula. Ngayon sikat na. Sikat na. Ang vlogs nila, millions ang nanunood. Pag nakita mo at nilabas ko yung picture din na dati, hindi nyo sila makikilala. So napakababaw. Etong rason mo, Abalos. Pero ngunit datapwat, sabi dito, marami pang video. Ayun, marami pang lalabas. Sa katunayan, may nakausap na kami. Pero, hayaan na natin yung mga taga-ibang bansa. Walang gerger doon. Ay, walang burger doon. Basta, pe-play lang natin. Ako, piniplay ko yung plinay ni Abalos. Jing Corpus, maraming salamat. Ayos, nakabarong ka din, Coach Oli. Oh, shout out sa'yo. Thank you, Jing Corpus, ha? Jingxi. Thank you for Japan. Ako, meron din nagpakulay, oh. Oo. No. Hindi, ito sa katunayan, ulitin ko sa Banateros. Ako pinakamahina. Siguro tingin nila ako yung mayaman, no? Oo. O tingin nila mayabang ako. Hindi. Oo. Sabi, malakas ang views mo, Coach Oli, pero mahina yung super chat mo. Oo nga Mukha ba tayong mayaman? Ha? Baka mayabang. O, ituloy natin. O, shout out sa in behalf with a capital P. In behalf of the 4,000 viewers, live viewers kayo, mag-like naman baka hindi pa kayo nakasubscribe. Subscribe po Ige ang tenga rito. Pagmasdan nyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe na tinatawag. Sana pinakita mo na rin yung video. Hindi, kayo ba nakita nyo yung video? Ayoko baka ako, malibel ako Wag na. Sila na magpakita ng video, basta nakita ko na yon. Nakita ko Ano Alam mo yung hindi ko sinasabing si Hindi ko sinasabing si Marcos yun Pwede namang hindi siya, pwede rin siya. Pero yung nakita kong video parang Naaalala ko yung first time ko. Yung first time, never ako nagdroga Yung first time na napatingin sa langit ko mismo. Ganon. Yan. May ganan. Wag nyo ako pagbintangan sa droga. Never. Ito. Ibang tawag dito sa Tagalog, lambi, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama, dahil napakaraming kumalat sa social media. Pakita mo na! Ng mga AI, ng mga peke, sari-sari. AI pala. AI. Sige. Nagahalo
sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Iniulit ko, ako mismo personally, isang tingin ko pa lang nakita ko na ito sabi ko wala ito. No? Kayo na mismo maghusga. Tignan niyo itong maigi itong larawan na ito. Kaya nga ito ay of course aking I'm requesting, no? I'm asking our Chief PNP, General Marbil. Demandahan na. Marbil! Sir! Saludo kami sa iyo. Ano? Magkakampi-kampihan na lang tayo. Nako. Together with the General Bakay and of course General Cariaga to immediately create a task force to probe this issue, no? Talagang imbestigahan nilang maigi ito. Probably tawagan para yung ganun ni Abalos, no? Nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko. Sa tagal na kakilala kong ating Pangulo, ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. Yun. Okay. Ito, mabigat yun. Sa aking pagkakakilala, he does not indulge in these kinds of activities. Medyo mabigat yun. Sa aking pagkakakilala sa Pangulo, hindi siya gumagamit. Hindi siya nagdodroga. Sa madaling salita. Galing po yan kay Secretary Abalos, ha? Ngayon, tanong Secretary Abalos, yang binanggit mong yan, kasi yan ay personal mo. Sa tingin mo, hindi siya. At kung totoo yan, paano? Just in case lang, paano kung talagang aktibo sa ganyang aktibidades ang Pangulo? Will you go down with him? Kaya mong panindigan niya sinabi mo? Kasi sinabi mo, ikaw sa tagal ko nang kakilala, ako'y naniniwala na siya ay hindi gumagamit. Siya ay hindi talaga active sa ganyang gawain. Kaya mong panindigan yan? Kasi pwede mong sabihin hindi ka naniniwala. Pero sa pagkakakilala mo na hindi siya ay ganyan, ibig sabihin, meron kang personal knowledge sa kanyang buhay. Hindi lang ngayon, pati dati, na ay hindi siya gumagamit. Magkaiba po yun, ha? Magkaiba. Kasi pwedeng hindi na siya gumagamit ngayon, pero sinasabi mo, hindi siya gumagamit kahit dati. Mas mabigang statement yan. Hindi po sa hinuhusgahan natin ng presidente. Ako po ay nagtatanong, kung sakali gumamit siya at gumamit dati or ngayon, handa ka ba itaya yung karir mo bilang senador, bilang sekretary diyan? Or pag nagkaiwanan ng bangka, kasi malapit na po ito sa tingin ko lang, nagkaiwanan ng bangka, isa ka sa unang tatalon? Nagtatanong lang po. Ulitin ko po yung sinabi mo. Nagtatanong lang tayo, ha? Kasi gusto ko malaman, kaya mo bang panindigan yung sinabi mo? Or isa ka sa unang babalimbing pag nagkagipitan? Kasi ibabalik at ibabalik natin etong video niyang ito. At ito'y video ng SMNI. Kaya SMNI, make sure download agad. Matinakan na nga matinag ang SMNI sa downloadan. Pati Banateros. Oo, meron kaming taga-download. Si Master Judea. Binura na lang dahil sa kahihiyan na pinaggagawa nila ng kanilang live, pinagbubura na nila si Master Judea. Nasi-save. Ulitin natin, kayong pakinggan nyo, sasabihin ni Abalos, kayong humusga. Istigahan nilang maigi ito. Probably tawagan nila at they coordinate also with the ICT. No? At kung anong findings dito, no, malaman kaagad ng ating publiko.
sa tagal na kakilala kong ating Pangulo. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo. Ako'y naniniwala, no, at ako'y nagsasabi that he does not indulge in this kind of activities. Ayun. He does not indulge in these kinds of activities. Ayan. So, sa pagkakilala ko, kahit dati, ako naman, bigyan natin ng pagkakataon si Pangulong Bonget. Posibleng totoo to si Secretary Abalos. Okay? Pero meron din nagmensahe sa akin na dinig ko rin. At ito ay mataas na tao. At ito ay mataas na apelyido. Ito ay kilala. Nirirespeto pagdating sa droga. Hindi ko nababanggitin ko sino. Ang mensahe niya sa akin, ayaw ko din dyan. Kasi matagal ko nang kakilala yan. Ang kaibigan niyan at siya gumagamit. Hindi ko sinasabing totoo yun o naniniwala ako doon. Hindi ko rin sinasabing totoo yung sinasabi ni Abalos na naniniwala ako. But we have contradicting comments. Contradicting observation para kay Pangulong Marcos. Ano solusyon? Mamaya sasabihin ko. Yun lang po ang aking masasabi sa isyong ito. At itong larawan na ito, tignan yung maigi, maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa nangyayari ngayon. No? Tignan nyo, ang layo ng itsura. Ang layo po. No? Okay? So ito po. Ang layo? Ang lapit eh. Parang pinagbiyak na tae. Ano ka ba naman? Kamukhang kamukha eh. Ulitin ko, hindi ko sinasabing si Marcos yung nasa video ha. Pero kung ang argumento mo ay ang layo, ano ba namang pinagkakakain mo sa bahay ninyo? Ano bang vitamins ang tinitake mo? Nag-hallucinate ka ata. Ang lapit eh. Mapagkakamalang kambal? Ang lapit ng mukha, pambira naman Abalos. In denial ka ba? Sus, alam mo, wag nyo gagawin yan ha. Sa buhay ninyo, wag kayong in denial. Alam mo, ang gwapo-gwapo ka. Pero alam mo, pangit ka. Huwag mo sasabihin, in denial ka sa katotohanan. Alam mo, pagka in denial ka sa katotohanan, ang tawag doon, baliw. Hindi ko po kayo tinatawag na baliw, pero baka malapit kayo doon kasi in denial kayo. Napanood ko yung video Gusto ko na tuloy ipakita. Banateros, awatin nyo ako kasi malalibel tayo dito. Pambira, Ay, anong nangyayari sa atin? Diretso. Iimbestigahan ng ating kapulisyahan. Okay. Ayan. Tingnan nyo. Baka sabihin mo, Secretary Abalos, hindi naman totoong nangiwi ka. Nangiwi ka rin eh. Ulitin ko, hindi ko sinasabing addictus ka ha. Ganyan din ako nagiwi pagka nasobrahan sa kape. Tanong! May bubblegum ka ba? Hindi pa na yan eh. At this point, Jean, please. Thank you, sir. Our SILG is now ready to take your questions. And the first question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Magandang tanghali po, Secretary Abalos. Net25, nagtanong. Anong tanong? General Marbil. Sec, anong nakikita niyong motibo sa pagkalat ng video na ito? Well, masyadong malisyoso eh. Alam mo, ayun. Ngayon nga, kaya nakabarong ako, pupunta ako sa State of the Nation address. Sama ako sa iyo. Nakabarong na rin ako, ready to go. May SONA din eh. Sa ating kababayan, ito po ay report ng ating Pangulo sa kanyang mga nagawa. At ako'y saksi, talagang napakarami niya nagawa. Tapos tiniming pa itong mga oras na ito. At nakita nyo naman, sinasabi ko nga, personally, nakita ko talagang, wow, hindi siya po yan. Nako. Who are you trying to convince? Yung mga bangag vloggers? Kasi parang kinukumbinsin niya eh. Sino kinukumbinsin mo dyan? Yung mga Ensimada vloggers o yung mga bangag vloggers o yung mga Talano vloggers?
Kasi sila naniniwala. Ulitin ko, hindi ko sinasabing naniniwala ako. No? Pero sinong kinukonvince nyo? Yung video itself, mabigat. Okay? Kaya nga alam nyo, eto sinasabi ko na matagal na sa inyo, mag-iingat tayo sa pagboto. Dahil, bakit nag-antay tayo ng video? Matagal sinabi ni PRRD. From the get-go, naniwala na kami kay PRRD. Bakit kayo nagpabudol? Ang liwanag naman nung sinabi ni PRRD, Tagalog. Hindi naman Bisaya, hindi naman English. Anong parte ron na hindi nyo naiintindihan at hindi kayo naniwala? Uulitin ko, hindi ko po sinisisi yung mga nabudol. Pero wag nyo nang uulitin. Kasi ang hirap po. Prevention is better than cure. Let's always check yung background ng tao. Ang dami ng warning signs na sinabi ni PRRD. And yet, hindi tayo naniwala. And yet, tinawag nating mangkanor si PRRD. Hindi na kailangan ng video Ever since, naniniwala naman na lahat. Nagkaroon lang tayo ng ganito. Kaya alam nyo, anong sinabi ko before? Before the election, nung nagpa-drug test si Marcos, nung naglabas sila ng drug test, at sasabihin ko ulit ngayon, at ilang beses ko na itong sinabi, but I will mention it again. Dapat, ano ba ang purpose ng drug test? Ito po ay wala sa batas. Na dapat magpa-drug test ang mga presidential candidates o ang presidente. Wala sa batas yan. Pero, yung mga before, nagpa-drug test ng harapan sila Isko, sila Lacson, at iba pang mga presidential candidates. Ito si Marcos, bigla na lang may lumabas na drug test result coming from St. Luke's. Yung iba, sa PIDEA. Ang tanong, hindi ba totoo? Hindi ko sinasabing ganon. What is the purpose of the drug test? Hindi ito para sundin ang batas kasi walang batas This is to convince the people na nasa gitna. Merong kasing gusto si Marcos at merong hindi gusto si Marcos. Yung hindi gusto si Marcos ay yung gusto si Marcos kahit magpulburon sa harap nila si Marcos, i-deny pa rin nila because they are the people na panatiko, they are the people na in denial sa katotohanan. Ulitin ko, hindi ko sinasabi. For discussion purposes lang, example. Ang kinukumbinsi natin yung nasa gitna. That is the very purpose of the drug test. Hindi nyo hinarap. Ang sabi ko, kakagating kayo niyan sa puwet balang araw. Bakit? Hindi kayo nagpa-drug test ng credible drug test na papaniwalaan ng taong bayan. Pinalagpas nyo yung pagkakataon. At anong sabi ko before? Kakagating kayo sa puwet niyan. Dahil tinakbuhan ninyo yung pagkakataon na pwede nyong patunayan sa taong bayan na kayo ay hindi gumagamit. Fast forward to today. Eto na. Lumabas na. Again, kung sinulusyonan nyo na dati yan at nagpa-drug test kayo ng maayos, credible, convincing drug test, wala sanang issue ngayon. Kasi, wala namang problema kung addict siya before Lahat naman tayo may past. Ang tanong, ngayon being the president. And until, sa tingin ko lang,
Ako'y tinutulungan ko nga si Presidente Bongit dito eh. Until palagan niya yung hamon ni PRRD na sila ay magpa-drug test sa Luneta. Yung nasa gitna, maniniwala na addictus si Bongit. Bakit? Hindi convincing. The video is so credible. Sabihin na lang natin. Masyadong mabigat, malalim para sabihin mo lang iba yung tenga. Hindi maniniwala ang tao doon. Unless magpa-drug test siya ngayon. Harapan. Ewan ko, yun lang naiisip ko eh. Kayo. Pero ito ginagawa ni Abalos, this is a cheap shot. Do you think the people in the middle na hindi gusto si Marcos at hindi rin ayaw si Marcos will believe you? Because of your tenga theory? No. Hindi maniniwala yan. Hindi maniniwala ang taong bayan sa ganyan. Diba? I mean, kung meron kayo ibang idea na convincing, pwede. Hindi ko naman sinasabi magpa-drug test eh. Yun lang ang naiisip ko na convincing. If you have a better idea other than tenga, do it. Diba? Kasi marami pang video yan na lalabas. Sunod-sunod yan eh. Umulan na eh. Umulan na sa group chat namin eh. And for sure lalabas isa-isa yan. Hindi ko lang pwedeng ilabas kasi, di ba? Don't tell me that you will defend the president dahil sa tenga. Come on. No? Tignan nyo, maging mapanuri tayo. So, medyo malisyoso eh. Medyo malisyoso ang paggagawa nito. Hindi naman tama ito at masyadong masakit, no? Itong ginagawang ito sa ating Pangulo. Ano pong magiging... Tapos ang komento niya rito is itinapat pa sa SONA. Yun nga sinasabi eh. Dapat inayos pa lang. Campaign period pa lang inayos na ni Marcos yan. Yan, tatapat to sa SONA. Yung legal na hakbang natin against... Well, may mga batas tayo tungkol dito. Siguro, I will throw this microphone kay ang ating legal is here, right? Oh, Matthew, yeah, what's the... Ito po yung batas. Babasahin na lang yung batas. Thank you, sir. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law, Public Act 10175. Nakikita natin that the elements are present. One is that yung mga elements of the crime is being committed here in the Philippines dahil sa pagpapakalat. Sa Pilipinas. Kaya hindi ako maglalabas ng video. Sa Pilipinas, doon walang Georgia eh. Sa ibang bansa. Next is of course through the task force na binuo ng ating mahal na secretary. Titignan po natin yung mga instruments or gadgets used in the distribution. And the last is... Yun, sa gadget, yung distribution. So, baka IP address. Baka kumakalat yung IP address. I-trace nila kung saan galing at sino nagpalabas at kung kanino. Yung gadgets, ito na, nagpaparinig na. There is damage. So clearly, tulad na damage. Sabi ko po, there will be, on first glance, it's the anti-cybercrime law. We will determine and establish the criminal and civil liability of all persons na nagpapakalat po nitong malicious video. Sir. May na-identified na po ba tayo ng mga personality na nag-upload na sa likod ng pagpapakalat? Well, ganito lang, kaklaruhin ko, magkakaroon tayo ng tamang proseso rito. Ayun, tamang proseso ha? Tamang proseso ha? Kasi sa tingin ko lang, hindi tayo nagkaroon ng tamang proseso nung inimbestigahan nyo si DG Bantag. Hindi tayo nagkaroon ng tamang proseso nung inimbestigahan nyo si Kong Tebes. Hindi tayo nagkaroon ng tamang proseso nung iniimbestigahan nyo si Pastor Kibuloy. And here you are telling us, magkakaroon tayo yung tamang proseso?
Sana all. Sana all. Magkakaroon ng task force ang chief PNP. Probably it will be made up by the director for investigation and detective management together with the cybercrime. And probably they will get the expertise of the ICT here, no, and other agencies that will be called upon. Antayin natin ang finding, no. At nasabi ng ating General Matthew ang kaparusahan po rito. No, we have a process here. Pero of course, dahil nga sa ginawang ito, ako na mismo on my own personal belief, sa litrato pa lang nakita ko na hindi po ang Pangulo ito. Ang lapit, pambira naman na. Kasi I cannot blame you. That is your opinion. Ha? Siyempre, pwede ko bang questionin yan? Ang paniwalaan mo, yan ang opinion mo. But this is my opinion. Ang lapit eh. Parang biniyak na bunga. Pwede mapagkamalang identical twins. No, so sa mga nakikinig ngayon, no, sana maging mapanuri tayo, lalo na sa social media, wag tayo basta-basta maniniwala ng ganito. Please, no. Okay, thank you. Thank you, sir. Ms. Raya Capulong of ABS-CBN. Sec, good afternoon, Chief. Sirs, good afternoon. Tanong ng ABS-CBN, coming. Anong tanong ng ABS-CBN? Kung sino na lang po para lang po synchronize tayo. Pwede pong i-describe nyo kung ano yung nilalaman ng video na kumakalat ngayon sa video. Kasi baka yung iba naman yung tinitingnan. So, anong video po yung pinatutungkulan nyo, yung tinutukoy po ninyo? Yung pinag-uusapan? Yan ba yung tingin langit? Wala namang kagat-labi, iba ata. Naalala ko talaga yung first time ko eh. Oo. Namura ko pa, gusto kong masapak eh. Sige, baka naman iba yung ginagawa doon, hindi naman pulbos yun. Ito isang video na nilabas that allegedly may isang tao na sumisinggot siya ng allegedly isang droga. Yung tingin allegedly. So these are all allegedly na inaano. No? So yun ang pinapakalat po ngayon. Meron pa yan daw. Meron. Hindi natin alam. Antayin natin. At nakita nyo naman yung litrato na nilagay namin, yung ganong litrato na kumakalat po ngayon. Thank you. Thank you, sir. Ms. Leia Ilagan of UNTV. Sir, natukoy na po ba natin kung kanino nagbuhat yung video na yon at saang bansa po nanggaling yung unang nag-upload ng video? Anong bansa? Nako, ayan na. Siyempre, manggagaling sa ibang bansa yan kasi delicates yan. Delikado yan. Doon ang batuan dyan. Tapos pipick upin dito. Saan bansa galing? Sensya na, Leia, pero ito'y siguro iimbestigahan lahat ng task force to get to the bottom of this. Hindi masagot. Sabi dito, panay nguya si Abalos. Pambira ka, kuya. Sabi ni Koy, panay nguya. Baka nagnanganga. Kasi naaalala ko yung lelang ko, ganyan eh. Pero matanda na yun eh. Nung lelang ko, pag nagnanganga yun. Nguya ng nguya yun. Alamin, ano ba itong video na to, no? Ito ba sino ba itong taong ito talaga? Teka muna, commercial doon sa mga hindi pa subscriber ni Coach Solly, subscribe po tayo ha. At doon sa manunood ng replay, maraming salamat sa inyo kasi karamihan ng mga nanonood kay Coach Solly ay nasa replay. So thank you sa inyong lahat. Di ko man kayo nababate, shout out sa inyong lahat, pero huwag kakalimutan, paki-check kung nakasubscribe na. Ayan, diretso. No? Kung sakali man. At pangalawa, kung nakita talagang aalamin ito, saan galing ito, sino nagpakalat ito. So, this kind of things, it should be part of the investigation. Sir, meron na rin po bang monitoring ang PNP? Kasi bukod doon sa original na nag-upload for sure nito, ay meron ding mga nagpapakalat pa, nagsishare ng video. Ano po ang maaaring kaharapin din? Yan na. Ito na yung chilling effect. Doon sa nag-upload ng video at mga nagpapakalat. So sa madaling salita, sasabihin dito parang sinasabi, oy, wag niyong i-share. Wag niyong ikalat kasi may problema kayo. Ganun yan. Ito na, chilling effect. Sige.
kaso nung nag-share naman ng video Ito, kaso daw na nag-share ng video. mula dun sa original source. Well, eto. General, ano daw ang kaparusahan? Anong parusa? So nag-share lang hindi yun nag-upload. Nag-share. Kaya delikado. Tingnan natin. Kung sakali. Ito yung mga batas. Ano bang mga batas natin dyan? Yung nag-share, sir. Yung nag-share. Yes. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Minimum of 4 years, maximum of 8. 4 to 8 years ang kulungan. Ang pagkabilanggo. Ito lang may suggestion ako, sir. Sa EDSA po, magtayo kayo ng bagong correction. Bagong kulungan. Kasi kung lahat ng mag-share, makukulong ng 4 to 8 years. Siguro yung kahabaan ng EDSA, tayuan nyo ng kulungan. Kasi kawawa yung mga taga-Muntinlupa, hindi na kasya ron, hindi na sila kasya, dadagdagan pa natin ng milyon. Kasi most probably, milyon na mag-share nito. Hindi ko po sila inuuto sa mag-share. Ako nga hindi ko sinishare . Tamang tingin lang ako. Tingin langit. Gumagalong-galong. Ayoko mag-share, delicate yun. Pero maraming nag-share . Nakarating nga sa akin. Group chat sa Banateros. Group chat sa... Hindi ko na babanggitin. Kasi delikado. Basta, kasi yung group chat ng mga opisyal, basta mga group chat, ando doon . Ultimo wag ko na nga banggitin. Pati, ikukulong natin lahat yun 4 to 8 years. Ngayon pa lang, tayuan nyo na yung kahabaan ng EDSA ng bilangguan. Prison correctional po ang penalty ng kahit sino mang nagpapakalat ng malicious video. Sir, ano pong magiging kaparusahan naman din doon sa, kasi I believe na ipinanood ito sa isang pagtitipon? Pinanood. Ano daw kaso? Kasi pinanood sa isang pagtitipon. Halimbawa, maisug. Anong parusa sa isang pagtitipon? Tama po ba yun? Patay. Wala nang gusto sa mga. Pinanood ng isang grupo. Kunwari, sa maisug, nilabas doon. Halimbawa, tas pinanood mo. Andun ka lang, nanonood. Anong kaso? Yes, good afternoon po. Kagaya ng sinabi ng ating SILG, there will be a task force that will be created, and part of that is to come up with what measures are we going to undertake, yung mga specific na mga kaso na ayusin namin. Hindi na nasagot. Yung mga nanood, hindi na nasagot. Basta aayusin yung kaso na Pero mahirapan tayo dito, sir. Pasensya na, but I think we really have to go. Ayan, exit na. Hindi masagot ni Abalos yung ganun-gano na yung mga... Kasi ilalabas to. Posibleng ilabas to sa maisug. Posibleng ilabas dito, ilabas doon. Tapos may mga nanonood. Nako, delikado. May SONA. Ay, nako, sabayan ito. Abangan ninyo yung SONA namin. Baka ilabas yan mamaya sa SMNI. Kasi nako, alam nyo naman ng SMNI. Atapang tao yan . Ilalabas ng SMNI yan. Andiyan kami, papunta ngayon sa SMNI. Ito ang tanong dito. Anong solusyon? Anong solusyon? Kasi napakasimple nito . Halimbawa ako naman ay nasa partido ni Marcos. Kunwari lang ako ay nasa partido, etong i-advise ko. Kung totoo yung video, aminin na lang. Tapos, sabihin, yan ang aking nakaraan . Matagal na yan. Pero sa aking panunungkulang bilang presidente, ako ay hindi gumagamit. Diba? Kung hindi nga siya gumagamit. Pero matagal na yun . Dati na yung video .
I am willing na patunayan ko na ngayon ako'y presidente ay hindi ako gumamit. Sa katunayan, I'm willing to submit to authorities. Kahit na akong pinakamataas, I will submit doon sa mandato ko that I will take drug test. Para maniwala lang kayo. Hindi dahil ibig sabihin obligado ko. Hindi dahil ibig sabihin nasa batas yan. Kung hindi dahil concern ako sa sigaw ng taong bayan, nakikinig ako sa inyo, gagawin ko yan. Kasi nakaraan naman na yun. That is the best solution. Kasi ngayon, papatunayan ko, I am fit to work and lead the country for the Filipino people dahil malinis na ako ngayon. Tapos ang usapan. Diba? Hindi na kailangan ng tenga-tenga, hindi na kailangan ng mga pagganon-ganon, hindi siya yun. Maniniwala pa taong bayan. Ito sinasabi ni Abalos, sa tingin mo, papaniwalaan pag ganun-ganon pa siya. Lalo siya nakadagdag. Hindi, ako tanong ko lang sa inyo, sir, do you honestly believe maniniwala ang taong bayan dyan? Have you already spoken to the President about it? Hindi pa kami nag-uusap tungkol dito. Sige, dalawa na lang. Sige, si Dano at saka. Lahat ba nakatapat maliwanag yung sinasabi, Sir, sige lang. Sir, mabilis lang, Dan. Hindi pa kami, i-deny niya talaga, hindi kami nagkausap ng presidente. So, in short, walang mistake yung presidente. Kung may mali man ako sinabi, akuin ko to. Dating Congo GMA7. Yes, sir, bakit kayo nagsasalita about this? Is this motu proprio of your own volition or were you tasked by the President? No, I've never talked to hindi ko pa ho nakakausap ang presidente. No, wala ho kaming rito. Nung nakita namin ito ni Chief, chineko kagad sa kanya, Chief, ano ba? Ito sinasabi ni Abalos. Hindi siya inutusan ng presidente, hindi pa sila nagkausap ng presidente. Personal niya, nagkusang loob siya magsalita in behalf with the capital P, in behalf of my 10,000, in behalf of the President, ako nagsalita kahit wala akong utos. Alam mo, nagiging spokesperson ka ng Presidente, samantalang ang Presidente ay naging spokesperson mo. Naalala nyo yung kay yung kay Pastor Kibuloy? Yung presidente nagsalita doon. Pinasusuko si Pastor Kibuloy. 'Di ba? At ang sinabi niya, ang batas, at sabi nito si Abalos ay ang batas ay batas. Sa madaling salita, nakapagsalita ang presidente pagpatungkol kay Pastor Kibuloy. Sa akin lang, sana ito'y mabanggit din sa SONA. Kung hindi siya, Secretary Abalos, total nakakausap nyo naman siya, I suggest, isali niya sa SONA na kung itong video na to ay totoo or hindi, i-deny niya. So that we can put it in record. I-deny niya. Hindi yung kayo nagsasalita. Kasi, how can he talk about Pastor Kibuloy na walang kinalaman sa bigas na kinakain natin, walang kinalaman sa ekonomiya natin, na walang kinalaman sa bayan? He can talk about Pastor Kibuloy na hindi naman politiko. And yet, he cannot talk about itong napakalaking video na lumalabas na siya ay nagdodroga. Walang nasa matinong kaisipan na mag-iisip na hindi panatiko na ito ay tama. Ulitin ko, hindi ko sinasabing totoo yung video or hindi. Hindi ko rin sinasabi kung gumagamit si Marcos or hindi. Hayaan na natin yung tamang tao ang manghusga niyan. Kayong taong bayan ang humusga niyan. Wala po sa akin ang panghuhusga. Ang sa akin lang po, kung kaya nyo magsalita patungkol sa isang bagay na wala namang kinalaman sa mga Pilipino, gaya ni Pastor Kibuloy, ang tapang nyo, ang lakas ng loob nyong magsalita,
I think the President should face this head on. I think the President should face this nang may tapang. Don't let just your secretary talk about this. Pagtanggol mo yung sarili mo. Kung nakapagsalita ka sa mga issue ng KOJC at Pastor Kibuloy, this is the right time. Ipakita mo yung aming angas mo. Kasi sablay. Hindi man do you think the Filipino people will listen to Secretary Abalos? They will not. They won't. So, who are you kidding? Sino binobola nyo? Hindi kayo. Nagbobolahan kayo sa sarili nyong grupo. Parang kayo, kunwari, 3 kayo, ang pogi mo. Ikaw rin ang pogi mo. Ikaw ang pogi mo. O di pogi kayong 3. Kayo lang naniniwala. Sino maniniwala dyan? Di ulitin ko. Yung mga bangag vloggers, mga Ensimada vloggers, mga Talano vloggers, di kayo lang. Kita nyo, bumubulusok na yung trust rating nyo, including Romualdez. Diba? Hindi po ako nagiging bias, Abalos. Sa katunayan kinakampihan ko nga si Presidente Bongit dito. Itinuturo ko anong dapat niyang gawin sa aking pananaw para malinis na yung pangalan niya. Tita Liza, maraming salamat po kasi hindi na ito masusolusyonan ng i-deny nyo ng i-deny. Walang Pilipinong maniniwala sa inyo. Unless yung mga panatiko. Sabi dito, bakit kasi ayaw magpa-drug test nang matapos na sinasabi na allegedly ni Abalos? Bakit kasi guilty? Nagtatanong lang po. Tama. Maraming salamat po, Tita Liza. Di ba? Oh. Eto, ulitin ko ulit. Pag hindi nyo sinalubong to, 1 month from now or 6 months from now, again, kakagating ulit kayo sa puwet nito. Iisa lang solusyon dyan at ilang beses ko nang sinabi. Ayang kumakalat na yan, no? Tinignan niya, kinumpira nila, etc. Sabi na nga namin, nag-ano kami sa conclusion, on its face talagang hindi ito ang Pangulo. On its face, hindi ito ang Pangulo. Sige, sabi mo, bida ka dyan Kwento mo yan, bida ka dyan. Kwento mo yung bida niya si Marcos. O, sige. Nakita po namin yung litrato, kung bakit, pakilagay mo lang ulit yung litrato. No? Just place it there. But then, papaimbestigahan pa rin natin. We believe in due process here, no? So, pinapaimbestigahan natin. Due process? Teka muna, Abalos. Due process ka mo. Kinis-close nyo si Bantag, si Tebes, si Pastor Kibuloy. Tapos here you are talking about due process? Hello? Ngayon, ang tanong, bakit? Kasi it is so unfair. It is so unfair. Isipin mo, itong araw na to is the State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo, ang ama ng ating bansa. Ilalatag niya ang nagawa niya. Pagkatapos, isasabi mo to on a very malicious level. Yan na nga po kasi sinasabi dito. Ito po problema ni Secretary Abalos. Sinasabi niya kasi dito na malicious, itatapat pa sa SONA. Alam mo, yan yung sinasabi ko kasi natilakbuhan nyo yung dating problema. Ang tagal na po nagsasalita ng taong bayan tungkol dyan sa pulburon. Kaliwat kanan na yan sa social media. Sinabi pa yan ni PRRD sa Maysug. Anong sagot ninyo? Fentanyl. So instead na harapin ninyo yung sigaw ng taong bayan na ibinibintang na si Bongit ay gumagamit, sinabihan nyo lang ng fentanyl si PRRD. Sa madaling salita, tinatakbuhan kasi ninyo. Hindi nyo sinasalubong yung problema. Kung nakikinig kayo
sa taong bayan. Sana in-address nyo na yan dati pa. Kaya nga nung napanood ko yung video, sabi ko, ang tigas kasi ng ulo nyo eh. Kaliwat kanan na sa social media. Hindi nyo ina-address yung hinakit ng taong bayan. Nagbibingi-bingihan kayo eh. Hindi kayo nakikinig sa sigaw nila eh. Kaya humantong tayo sa ganito. Sana nakinig na kayo. Andun po kasi kaming Banateros sa first Maisog, nandun kami doon, sinabi ni PRRD, inulit niya eh. I was in front. Kaya hindi ko makakalimutan yon. Wala, hindi nyo ginawa ng hindi nyo hinarap yung taong bayan eh. Tapos here you are, sasabihin nyo, tinapat pa sa SONA. Wow, in a malicious way. Anong gusto mong gawin ng taong bayan? Anong gusto nyong gawin ng taong bayan? Same. Tingnan nyo ha. Ang kine-question nyo dito, yung tenga, iba. Exactly. Yan ang problema ninyo. Yung tenga. Hindi kayo nakikinig sa taong bayan. Yan talaga problema natin. Yung tenga nyo. It is so unfair to the president. No? So, yun nga, kaya ito pinapaimbestigahan natin kaagad. Pero kamukha na sinabi ko sa mga nakikinig at nanonood ngayon, just look at that itself. Tignan nyo yung tenga and judge for yourself. Talaga, may problema tenga nyo. Sabi mo, judge for yourself. Yes. In my opinion, my judgment, yung tenga nyo may problema. Hindi kayo marunong makinig sa taong bayan. Kung kayo nakikinig sa taong bayan, walang maisog. Diba? Kayo na ho ang sumagot. Ako alam ko sa ng taong bayan. Hindi sila naniniwala. It is overwhelming. Kayo lang na mga bangag ensimada vloggers ang naniniwala. Sagot, hindi po siya yan. No? Pero I leave it at that Dave. Thank you. Yes. Outside of the country, sa ibang bansa. So despite that po, saklaw pa rin po ba sila ng batas yung mga nagpakalat po nito? Kasi yung Department of National Defense po nanawagan po sa mga otoridad sa US na imbestigahan po yung pagpapalabas po ng video na ito. Well, as a general rule, our criminal laws only apply within Philippine jurisdiction. Yun. Kaya tagalabas mo maglalabas yan. As you said, na pagpapakalat abroad, this will be the subject of our further investigation. Kaya nga ito, we have a task force to do that so that we can determine and establish also should they be criminally liable. Ito lang, bago tayo magkahiwalay. Ikaw na rin nagsabi na sa abroad ito. Tanungin natin ang sarili natin. Bakit kailangan gawin sa abroad? Bakit hindi rito ko talagang totoo yan at kayang panindigan ng mga taong ito? Ganun kasi. Kasi simple. Kaya sa abroad kasi kung yung mga opisyal na pinayagan ng maisog natatanggal sa kanilang posisyon, kung yung iba ay nakukulong, siyempre, makukulong din yung mga tao rito maglalabas. Kaya doon na lang sila maglalabas. Diba? That is very obvious. Bakit? Hindi kayang harapin? Hindi po yun ang issue. Kayo po ang humarap sa taong bayan. Hindi po issue dito yung video-video lang. Whether totoo yung video or hindi totoo yung video, we want the president na magsalita, ina-address yung people. Total magsosona eh. State of the nation address. You want to address the people. And this is the time, the right time to address the people head on. Hindi totoo yung video, then deny it.
Galing sa bunganga ng presidente, hindi na kung sino-sinong sekretary, na kung sino-sinong pulis, o kung sino-sino. Si presidente mismo. Yan ang gustong marinig ng taong bayan. Di ba? Ulitin ko, hindi ko sinasabing totoo o hindi totoo yung video. Ang sa akin lang, magsalita ang presidente patungkol dito. Kung hindi totoo, let him deny it. Marilu Fukahari, maraming salamat po from Japan. Thank you po. Simple. Okay? Sa inyo pong lahat, magandang hapon at maraming salamat po. Thank you very much, SILG Sir and Chief PNP Sirs and other PNP senior officers. Thank you for having your time with us. This ends our press briefing. Once again, a blessed afternoon. Yan. The next performance will start momentarily.